May mga taong maingay humabol sa pera, mas doble ang kayod, mas maraming salita, at ipinapakita ang lahat ng kanilang kinikita. Ngunit sa kabila nito, parang wala pa ring usad. Samantala, may iba namang tahimik na yumayaman, walang anunsyo, walang shortcut, walang drama. Ayon sa sinaunang karunungan ng Chinese zodiac, ang kayamanan ay hindi nagbibigay gantimpala sa ingay. Binibigyan nito ng biyaya ang tamang pagkakatugma, pagtitiyaga, at tamang timing. Sa ngayon, may tahimik na pagbabago sa enerhiya ng pera na nangyayari sa ilalim ng lahat. Habang marami ang nakakaramdam ng pressure at kawalan ng kasiguruhan, apat na Chinese zodiac ang unti-unting nag-ipon ng napakalaking kayamanan nang hindi napapansin ng iba. Ang tagumpay nila ay hindi biglaan, ito ay na-activate. At kapag naunawaan mo kung paano gumagana ang siklong ito, magiging malinaw sa iyo ang lahat tungkol sa pera. Bihirang dumating ang kayamanan sa paraang inaasahan ng karamihan. Hindi ito laging may kasamang ingay, selebrasyon, o agarang gantimpala. Ayon sa sinaunang aral ng Chinese zodiac, ang tunay na pag-unlad sa pananalapi ay kadalasang nagsisimula ng tahimik, sa mga panahong tila walang nangyayari. Ito ang yugto kung saan sinusubok ang disiplina, hinihila ang pasensya, at hinuhubog ang panloob na lakas. Habang ang ilan ay nakakaramdam ng pagkakastop o panghihina ng loob, ang iba naman ay hindi namamalayang pumapasok sa isang makapangyarihang siklo ng kayamanan. Itinuturo ng karunungan ng Chinese zodiac na ang pera ay sumusunod sa kahandaan, hindi sa pagnanasa. Kapag ang isipan, emosyonal na balanse, at tuloy-tuloy na pagsisikap ay nagkakatugma, natural na lumilitaw ang mga oportunidad. Ang tinatawag na biglaang tagumpay sa paningin ng iba ay kadalasan bunga ng maraming taon ng hindi nakikitang paghahanda na sa wakas ay na-activate. Sa kwentong ito, susuriin natin ang apat na Chinese zodiac na tahimik na nag-ipon ng napakalaking kayamanan. Iba-iba ang kanilang mga landas, ngunit iisa ang kanilang lihim, na natili silang nakaayon habang ang iba ay nawalan ng focus. Paano talagang nabubuo ang tahimik na kayamanan? Karunungan ng Chinese zodiac. Madalas hindi nauunawaan ang tahimik na kayamanan. Marami ang naniniwalang pinakamabilis yumaman sa pamamagitan ng maiingay na galaw, malalaking panganib, lantad na tagumpay, o walang tigil na pagkayod. Ngunit ibang-iba ang itinuturo ng karunungan ng Chinese zodiac. Ang pinakamatibay na kayamanan ay nabubuo kapag ang enerhiya ay matatag, nakatuon, at protektado. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong yumayaman nang hindi napapansin ng iba. Sa pilosopiyang Chino, ang pera ay tumutugon sa balanse. Kapag kontrolado ang emosyon, mas nagiging malinaw ang mga desisyon. Kapag napalitan ang disiplina ang pagmamadali, nababa ang mga pagkakamali. Ang mga tahimik na tagapagtayo ng kayamanan ay hindi nagmamadali. Sila ay nagmamasid, nagkakalkula, at kumikilos lamang kapag natural ang timing. Hindi ito pag-aalinlangan, ito ay kamalayan. Karamihan sa mga tao ay nawawalan ng pera dahil pinipilit nila ang resulta bago sila maging handa. Hinahabol nila ang mga oportunidad na pinapatakbo ng takot o paghahambing. Ngunit itinuturo ng zodiac na pinakamalakas dumaloy ang kayamanan kapag nagkakatugma ang pagsisikap at tamang oras. Ang maliliit at tuloy-tuloy na kilos ay tahimik na lumalaki. Ang isang matatag na gawi ay nagiging maasahang kita. Ang isang mapagpasensyang desisyon ay nagiging pangmatagalang seguridad. Isa pang dahilan kung bakit mas mabilis lumago ang tahimik na kayamanan ay ang proteksyon. Kapag nakatago ang tagumpay, naiiwasan nito ang inggit, pressure, at hindi kailangang panganib. Nanatiling malinis ang enerhiya. Matalas ang focus. Dahil dito, nahihinog ang kayamanan sa halip na maubos dahil sa distraksyon o emosyonal na paggastos. Hindi nangangako ang Chinese zodiac ng agarang gantimpala. Ginagantimpalaan nito ang pagtitiyaga. Ang mga nananatiling disiplinado sa mababagal na yugto ay kadalasang nag-a-activate ng makapangyarihang siklo ng pananalapi sa bandang huli. Ang mukhang diswerte ay paghahanda lamang na sumalubong sa tamang sandali. Ito ang dahilan kung bakit ang mga zodiac na nag-ipon ng kayamanan ngayon ay hindi ang pinakamaingay. Sila ang pinakakalmado. Habang ang iba ay nagpapanik o sobra ang reaksyon, ang mga senyales na ito ay nananatiling grounded, hinahayaan ang pera na lumago ng natural, tuloy-tuloy, at tahimik. Ang pagbabago sa enerhiya ng kayamanan. Ang bawat malaking tagumpay sa pananalapi ay nagsisimula sa isang pagbabago, tahimik, banayad, at halos hindi napapansin. Ayon sa karunungan ng Chinese zodiac, ang kayamanan ay hindi basta dumarating mula sa labas. Ito ay na-activate mula sa loob.
Nangyayari ang pagbabagong ito kapag ang mga aral ay ganap ng natutunan at ang pagtutol ay tuluyang nawawala. Marami ang napagkakamalang pagkakatigil ang yugtong ito, ngunit sa katotohanan, ito ay paghahandang ganap ng nabuo. Sa panahong ito ng pagbabago, ang mga oportunidad ay hindi dumarating bilang mga himala. Dumadating sila bilang maliliit na pagbubukas, hindi inaasahang pag-uusap, o mga desisyong natural ang pakiramdam, hindi pinipilit. Ang isang pasyang dati nakakatakot ay nagiging kalmado. Ang landas na dating malabo ay biglang nagiging malinaw. Ganito nagbabago ng direksyon ang enerhiya ng kayamanan, walang drama. Para sa mga zodiac na nakaayon sa siklong ito, unti-unting nababawasan ang pressure. Lumalambot ang pagkabalisa sa pera. Napapalitan ng kontrol ang kaguluhan. Sa halip na habulin ang pera, nagsisimula silang makaakit ng katatagan. Humahasa ang kanilang pokus, at dahan-dahang nawawala ang mga magastos at walang saysay na gawi. Maging ang mga pagsubok ay nagsisimulang magtrabaho pabor sa kanila, nagtuturo ng eksaktong kilos sa halip na takot. Binabago rin ng shift na ito kung paano kumilos ang pera. Nagiging mas predictable ang kita. Nagiging sustainable ang paglago. Sa halip na mabilis na kita na sinusundan ng pagkalugi, ang kayamanan ay tahimik na naiipon, patong-patong. Ang dating nangangailangan ng walang tigil na pagsisikap ay dumadaloy na ngayon ng may mas kaunting hadlang. Ang pinakamahalagang palatandaan ng pagbabagong ito ay emosyonal na kalmado. Kapag hindi na takot ang kumokontrol sa mga desisyon, nagkakaroon ng espasyo ang kayamanan upang lumago. At para sa 4 na Chinese zodiac, ang eksaktong shift na ito ay nangyayari ngayon, ina-activate ang isang siklo ng tahimik ngunit napakalaking pag-ipon ng yaman. Chinese Zodiac #1, ang tahimik na tagapagtayo ng kayamanan. Ang zodiac na ito ay hindi kailanman naging pinakamaingay sa silid. Habang ang iba ay humahabol sa atensyon, pagkilala, o mabilis na gantimpala, iba ang pinili niyang landas, 100 binuo sa pasensya, maingat na pagkalkula, at panloob na kontrol. Sa mahabang panahon, tila hindi nakikita ang kanyang pagsisikap. Mabagal ang progreso. Parang laging nahuhuli ang gantimpala. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi kabiguan. Ito ay pundasyon. Ayon sa karunungan ng Chinese Zodiac, umuunlad ang senyas na ito kapag mataas ang pressure, ngunit matatag ang emosyon. Sa halip na kumilos ng padalos-dalos, nag-obserba siya. Sa halip na gumastos para magpasikat, nag-iipon siya para magprotekta. Bawat desisyon ay sinusukat, bawat galaw ay may layunin. Ito ang dahilan kung bakit tahimik lumalago ang kanyang kayamanan, halos hindi napapansin. Noon, paulit-ulit na sinubok ang zodiac na ito pagdating sa pera. May mga napalampas na oportunidad, mabagal na pag-unlad, o mga responsibilidad na umuubos ng yaman. Ngunit ang mga hamong ito ang nagturo sa kanya ng disiplina. Natutunan niyang pamahalaan ang panganib, ipagpaliban ang agarang kasiyahan, at mag-isip ng pamatagalan. Habang ang iba ay sumuko o nagbago ng direksyon, nanatili siyang consistent. Ngayon, nagbubunga na ang pagiging consistent na ito. Nagsisimulang maging stable ang kita. Ang maliliit na tagumpay ay patong-patong na naipon. Ang mga oportunidad na dati tila malayo ay natural nang lumilitaw, madalas sa pamamagitan ng tiwala, reputasyon, o tahimik na koneksyon. Walang pagmamadali dahil wala ng takot. Nauunawaan ng zodiac na ito na ang mabagal na paglago ang pinakamatibay na paglago. Ang nagpapalakas sa kanilang kayamanan ay hindi bilis, kundi proteksyon. Hindi nila inaanunsyo ang tagumpay. Hindi nila inilalantad ang mga plano. Ang katahimikang ito ang nagbabalot sa kanilang progreso, iniiwas ito sa panghihimasok at hinahayaang ligtas na mabuo ang momentum. Habang ang iba ay mukhang abalang-abala, ang zodiac na ito ay tahimik na sinisiguro ang isang kinabukasang hindi guguho sa ilalim ng pressure. Chinese Zodiac #2, ang tahimik na estratehista. Ang zodiac na ito ay tinitingnan ang pera gaya ng isang estratehista na naglalaro ng pangmatagalang laban. Bihira siyang padalos-dalos, bihirang emosyonal, at halos hindi kailanman pabaya. Habang ang iba ay basta nalang tumutugon sa mga pangyayari, ilang hakbang na ang inuuna ng zodiac na ito sa pagplano. Ang kanyang lakas ay mula pa noon, talino, tamang timing, at pagpipigil, kahit hindi ito napapansin ng iba. Sa mahabang panahon, tila mabagal ang kanyang pag-unlad sa paningin ng iba. May mga taong minamaliit siya, inaakalang ang katahimikan ay pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng lahat, sinusuri niya ang mga pattern, inaaral kung ano ang gumagana, ano ang pumapalya, at kailan dapat kumilos.
Bawat pagkakamali ay naging datos. Bawat pagkaantala ay naging kaalaman. Walang nasayang. Ayon sa karunungan ng Chinese zodiac, inaakit ng zodiac na ito ang kayamanan sa pamamagitan ng eksaktong galaw. Alam niya kung kailan usad at kung kailan maghihintay. Hindi siya basta humahabol sa mga oportunidad. Sa halip, hinahayaan niyang ang mga oportunidad ang lumapit sa kanya, handa na at nakaayon na. Dahil dito, naiiwasan niya ang hindi kailangang pagkalugi at mga emosyonal na desisyong umuubos ng pera. Noong mga naunang yugto, nakaranas siya ng frustration, nakikita ang iba na mas mabilis nagtatagumpay o kumukuha ng mga shortcut na mukhang epektibo. Ngunit hindi siya natukso ng mga shortcut. Sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang ang hindi matatag na pera ay kasing bilis ding nawawala. Kaya nanatili siyang disiplinado habang ang iba ay sumugal sa mga panganib na hindi nila kayang panindigan. Ngayon, unti-unti nang nabubunyag ang kanyang estratehiya. Nagbubukas ang mga pintuan sa pananalapi sa pamamagitan ng plano, pakikipagpartner, at maingat na pagpili. Maaaring tahimik pa rin ang paglago, ngunit ito ay tuloy-tuloy at may malinaw na layunin. Ang kayamanan ay nabubuo patong-patong, sinusuportahan ng lohika sa halip na swerte. Hindi naghahanap ng atensyon ang zodiac na ito para sa tagumpay. Ang tunay niyang kasiyahan ay nagmumula sa kontrol, seguridad, at pangmatagalang kalayaan. At ito mismo ang dahilan kung bakit patuloy na lumalago ang kanyang kayamanan, tahimik, matalino, at may tibay na pangmatagalan. Chinese Zodiac #3, ang mapagpasensyang tagapag-ipon. Napagtagumpayan ng zodiac na ito ang isang bagay na pinakakinahihirapan ng marami, ang maghintay ng hindi nawawala ang pananampalataya. Habang ang iba ay nagiging balisa, nagpapalit ng direksyon, o tuluyang iniiwan ang mga plano, nanatiling matatag ang zodiac na ito. Ang ugnayan niya sa pera ay hindi kailanman tungkol sa bilis. Palagi itong tungkol sa pagtitiyaga. Noon, mabibigat na responsibilidad ang pasa ng zodiac na ito. Mabagal dumating ang pera, at kapag dumating man, agad itong kailangan sa ibang bagay. May mga sandali ng pagdududa sa sarili, mga sandaling mas madali sanang sumuko kaysa magpatuloy. Ngunit ang pasensya ang naging pinakamalakas niyang sandata. Bawat pagkaantala ay nagturo ng pagpipigil. Bawat hamon ay humasa sa kanyang disiplina. Ayon sa karunungan ng Chinese zodiac, ang zodiac na ito ay nag-ipon ng kayamanan tulad ng pagbuo ng bundok ng kalikasan, butil-butil, panahon sa panahon. Nag-ipon siya habang ang iba ay gumagastos. Emosyonal at pinansyal siyang namumuhunan lamang kapag ang tiwala ay napatunayan na. Walang minamadali at walang nasasayang. Ang nagpapalakas sa kasalukuyang yugto niya ay ang compounding. Ang maliliit at tuloy-tuloy na kilos na dati parang walang halaga ay nagpapatong-patong na ngayon sa isang makabuluhang resulta. Nagiging stable ang mga pinagkukunan ng kita. Humihinog ang mga gawi sa pera. Ang dating pakiramdam na puro survival ay unti-unting nagiging seguridad. Hindi nagpapanik ang zodiac na ito kapag tila mabagal ang progreso. Nauunawaan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi guguho sa ilalim ng pressure, dahil hindi ito binuo sa pagmamadali. Ang kanyang kalmadong enerhiya ay umaakit ng katatagan, hindi kaguluhan. Dumarating ang mga oportunidad na iginagalang ang kanyang pacing, matatag, maaasahan, at pamatagalan. Maaaring hindi mapansin ng iba ang progreso ng zodiac na ito, ngunit wala itong halaga sa kanya. Hindi kailangan ng kayamanan niya ng validation. Tahimik itong lumalago, pinoprotektahan ng pasensya at disiplina. At kapag tuluyan nang naging malinaw ang resulta, hindi na ito matitinag dahil itinayo ito para tumagal. Chinese Zodiac #4, ang hindi inaasahang umaangat sa kayamanan. Ang zodiac na ito ang madalas pinakanaintindihang mali. Sa mahabang panahon, tila hindi tiyak ang kanyang landas, punang pagbabago, paghinto, at bigla ang liko. Maaaring nakita ng iba ang kawalan ng consistency, ngunit ayon sa karunungan ng Chinese zodiac, may ibang katotohanan dito. Hindi naliligaw ang zodiac na ito. Siya ay umaangkop. Hindi tulad ng mga sumusunod sa iisang nakatakdang ruta, natututo ang zodiac na ito sa pamamagitan ng karanasan. Sinusubukan, pumapalya, nag-adjust, at sumusubok muli. Bawat pagbabago ay nagtuturo ng mahalagang aral tungkol sa pera, tao, at tamang oras. Ang mukhang kawalang tatag ay paghahandang nangyayari habang gumagalaw. Noon, maaaring nakaranas ang zodiac na ito ng kakulangan sa kumpiyansa pagdating sa pananalapi. Pumasok ang pagdududa kapag hindi agad nagtagumpay ang mga plano.
Ngunit sa paglipas ng panahon, napalitan ng tibay ang takot. Natutunan niyang bumangon ng mabilis, makita ang mga nakatagong oportunidad, at gawing puhunan ang mga pagkatalo. Ngayon, umaangat ang kayamanan sa mga hindi inaasahang paraan. Dumarating ang mga oportunidad ng biglaan, ngunit hindi random. Dumarating sila dahil ang zodiac na ito ay sapat na flexible upang tanggapin ang mga ito. Maaaring manggaling ang kita sa hindi pangkaraniwang pinagkukunan, malikhaing ideya, o mga landas na hindi napansin ng iba. Ang mahalaga, angkop ito sa kanyang likas na pagkatao, hindi laban dito. Ang pinakamalaking lakas ng zodiac na ito ay kakayahang umangkop. Habang ang iba ay natitigilan kapag nagbago ang sitwasyon, siya ay kumikilos. Habang ang iba ay lumalaban sa bagong direksyon, siya ay nag-eksplora. Dahil dito, dumadaloy ang kayamanan patungo sa kanya kapag nagbabago ang kondisyon. Maaaring ikagulat ng lahat ang kanyang tagumpay, kahit siya mismo. Ngunit ito ay hindi swerte. Ito ay pinaghirapan sa pamamagitan ng karanasan, emosyonal na paglago, at lakas ng loob na magpatuloy kahit hindi malinaw ang resulta. Tahimik at tuloy-tuloy, umaangat ang zodiac na ito, ginagawang oportunidad ang kawalan ng kasiguruhan, at ginagawang pangmatagalang paglago ang paggalaw. Bakit kailangang manatiling tahimik ang apat na zodiac na ito? Ang tahimik na paglago ay hindi kahinaan, ito ay proteksyon. Ayon sa karunungan ng Chinese zodiac, ang kayamanan ay pinakamadaling masugatan sa mga unang yugto nito. Kapag ang tagumpay ay inihayag ng masyadong maaga, naakit nito ang pressure, paghahambing, at panghihimasok. Ito ang dahilan kung bakit ang apat na zodiac na kasalukuyang nag-ipon ng kayamanan ay ginagabayan na manatiling tahimik. Ang ingay ay lumilikha ng expectation. Ang expectation ay lumilikha ng stress. At ang stress ay humahantong sa padalos-dalos na desisyon. Kapag masyadong maraming tao ang may alam sa iyong mga plano, nagsisimulang makaapekto ang kanilang opinyon sa iyong paghatol. Pumapasok ang pagdududa. Humihina ang focus. Nagkakawatak-watak ang enerhiya. Ang katahimikan, sa kabilang banda, ay nag-inat ng linaw. Nauunawaan ng apat na senyas na ito na pinananatiling malinis ng katahimikan ang kanilang enerhiya sa pera. Hindi nila kailangan ng validation o palakpakan. Ang kumpiyansa nila ay nagmumula sa kontrol, hindi sa pagkilala. Sa pananatiling tahimik, naiiwasan nila ang hindi kailangang paggastos, mapanganib na payo, at emosyonal na reaksyon na umuubos sa progreso. Isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang katahimikan ay pasensya. Kapag ang tagumpay ay hindi sinusukat sa publiko, natural na lumalago ang progreso. Ang mga pagkakamali ay maaaring itama ng pribado. Ang mga adjustment ay nagagawa ng walang hiya o pressure. Lumilikha ito ng katatagan, ang pundasyon ng pangmatagalang kayamanan. Ipinapaalala ng mga aral ng Chinese zodiac na ang pera ay nakikinig sa intensyon, hindi sa atensyon. Kapag hindi ito pinipilit, mas malaya itong dumadaloy. Para sa apat na zodiac na ito, ang katahimikan ay hindi pagtatago. Ito ay estratehiya. At sa pagprotekta nila sa kanilang progreso ngayon, tinitiyak nilang kapag tuluyan ng makita ang kanilang tagumpay, ito ay sapat na matibay upang tumagal. Panghuling emosyonal na mensahe at pagninilay. Ang kayamanan ay hindi para sa mga nagmamadali, ito ay para sa mga nanatiling matatag kahit tila walang nangyayari. Ang apat na Chinese zodiac sa kwentong ito ay hindi umaangat dahil sila ay sinuwerte. Umaangat sila dahil tiniis nila ang katahimikan, natutunan ang pasensya, at pinagkatiwalaan ang tamang oras kahit ang iba ay nawalan na ng paniniwala. Kung may bahagi ng paglalakbay na ito na nakita mo ang sarili mo, tandaan mo ito. Ang mga tahimik na panahon ay hindi walang laman. Hinahanda ka nila. Bawat pagkaantala ay humahasa sa iyong disiplina. Bawat hamon ay pinapalakas ang iyong paghatol. Kahit pakiramdam mo'y hindi nakikita ang progreso, patuloy pa rin ang paglago. At kung hindi ka kabilang sa apat na senyas na ito, hindi pa tapos ang oras mo. Ang kayamanan ay gumagalaw sa mga siklo, at mas mahalaga ang pagkakaayon kaysa bilis. Manatiling grounded. Manatiling consistent. Iprotektahan ang iyong enerhiya. Darating ang sandaling magtatagpo ang pagsisikap at oportunidad, at kapag nangyari yon, magiging handa ka.